Our interests may have diverged in the period after our recovery of national independence in 1946, but this relationship has endured. And the question that is often asked is, does the Republic of the Philippines differ from the American Republic? Yes and no. It doesn't differ in the sense that it is democratic, but it differs in the sense that we have a prime minister, and in the sense that we try and make the legislature and the president or the executive work together. We cannot afford any stalemates. Maligayang pagbabalik, kapatid. It's Kapatid Avinitz here. Alam mo ba, kapatid, na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay hinahangaan ng marami, hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo. Siya ay may isang salita at napakarami niyang proyekto para sa sambayan ng Pilipino na hanggang ngayon ay napapakinabangan pa rin natin. At kapatid, mayroon siyang gininto ang puso sa mga Pilipino at kilalang kilala siya sa buong mundo. Ginawa niya ang ating bansang Pilipinas na isa sa pinakamayamang bansa sa panahon ng kanyang pamumuno. At higit sa lahat, siya ay matatakotin sa Diyos. Hindi niya kailanman hinamon ang kadakilaan ng dakilang tagapaglikha. Siya ay isang taong madisiplina. But before we proceed, mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel natin, ikaw po ay aking inayayahan na mag-like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. Ipagpatuloy natin. Mga minamahal kong kapatid, sa kanyang panahon, ang mga pinuno ng komunistang CPP-NPA-NDF ay nasa kulungan at ang mga miyembro nito ay nasa bundok. Ngunit ngayon, sila ay nasa gobyerno na. Yes, kapatid, tama ang iyong narinig. Sila ay nasa gobyerno na. Sa kanyang panahon, hinatulan ng bitay ang pinuno ng sindikato sa droga. Sa kanyang panahon, hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng silya elektrika ang mga taong gumagahasa sa mga kababaihan. Sa kanyang panahon, maraming pinapatayong proyekto ang gobyerno at mismo ang gobyerno ang namamahala at nagmamay-ari nito. Sa kanyang panahon, matiwasay, tahimik at ligtas ang pamumuhay ng mamamayan. Sa kanyang panahon, mura ang mga bilihin. Sa kanyang panahon, maraming libreng ayuda at mga pasilidad para sa sambayan ng Pilipino. Sa kanyang panahon, tinitingala at hinahangaan ang bansa natin hindi lang sa buong Asya, kundi sa buong mundo. At ito pa, kapatid, sa kanyang panahon, kinikilala ang mga Pilipino sa larangan ng talino at talento o sa anumang larangan na kinabibilangan nito. Ngunit sa kasamaang palad, matapos ang kanyang panahon, maraming bagay ang nawala na pinaghihinayangan ng kasalukuyan at ang mga pumalit sa kanyang panahon ay pinagdurusahan ng sambayan ng Pilipino. Mga minamahal kong kapatid, nawala man ang kanyang panahon, ay nananatili pa rin sa puso at isipan ng mamamayang Pilipino ang kadakilaan na kanyang nagawa. Ako ay naniniwala na sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay pwede pang ibalik ang kadakilaan at bayan na dati ay nirerespeto at tinitingala ng ibang bansa. Ibalik natin ang Marcos sa Malacanang. Ibalik si Bongbong Marcos para ang bansa natin ay magiging muling dakila. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, at sana ay mayroon kayong natutunan. At huwag niyong kalimutan na
like and subscribe to my YouTube channel para palagi kayong ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye-bye.